Welcome sa aking channel! Actually, kinakabahan pa ako nito kasi first time kong mag-video at mag-vlog syempre na talagang kitang-kita ang aking pagmumukha. So, iniisip ko, parang ginawa kong inspirasyon dito yung sinabi ni Kong TV na nag-pop up lang sa feed ko sa Facebook na meron tayong tinatawag na law of attraction. Pag meron ka daw gustong isang bagay, dapat iniisip mo na yun, tapos gagawin mo yun ng action para mag-materialize siya. Siyempre, awa ng Diyos, kung loloobin, mangyayari yun. Gagawin ko tong journey na to, hindi lang para sa akin sarili, para sa ibang tao na rin, at the same time, para gawin na rin or ipakita yung mga core memories na gusto nating tandaan para syempre habang tumatanda tayo napapanood natin yung mga nangyari nung nakaraan sa buhay natin. So samahan niyo ako sa aking journey dito sa aking YouTube videos. Thank you! Guys, bilang nag-iisa sa bahay at nag-iisa sa buhay, so syempre tuwing hapon iniisip na natin at isa sa mga problema natin ay kung ano nga ba ang ating iuulam kasi ang hirap talaga mag-isip kung anong iuulam. Bukod sa mahal ng bilihin ay hindi pa rin natin alam kung ano ba yung masarap na iluto. Pero syempre doon tayo sa affordable since meron tayong isda na natira dito sa ref. At kung tutuusin, ito lang talaga ang laman ng aming ref. Kasi ako lang naman ang kumakain din eh. So, hindi ko alam. Parang gusto ko dining iluto ay sweet and sour. Basta matamis at maasim. Okay na yun. Wala akong panlahok eh. Meron lang dito sa aking ref ay siling haba o yung berde na sili. So, titingnan natin kung ano ang kalalabasan. So, samahan nyo ako na iluto ang ating sweet and sour tipid version. So guys, ang una nating gagawin ay syempre magpiprito tayo ng isda. Okay? Para masarap ang ating sweet and sour, kailangan muna tayo siyang iprito. Okay guys, so ang una nating gagawin ay kailangan muna nating magprito ng isda kasi mas masarap ang ating sweet and sour kung ipiprito mo muna siya bago siya lagyan ng iba't ibang ingredients. Tara! So ayan, so mainit na yung kawali natin. So pwede nating ilagay yung ating mga isda. So, ipipirito muna natin siya. Ingat lang, medyo matilamsik yung pagpipirito ng ating steak. Kunti lang pala ito eh. Mga 6 na piraso lang. So, ayun guys. May misma tayong balita. So, wala tayong sibuyas. So, magtsatsaga na lang tayo sa bawang. Since ito lang yung nasa bahay. So, pwede na rin naman. May lasa rin naman. So, magbawang muna tayo Gumamit ako ng 4 na cloves na bawang. Walang sibuyas eh. Wala na tayong stock. Next time, bibili tayo ng sibuyas. Hindi yata ako bumili ng nakaraan at medyo mahal. So, sa bawang na lang muna tayo. Tapos nga pala guys, i-share ko din sa inyo na tips din ito para sa inyo para hindi kayo masyadong makalap sa kusina. So, meron ako dito nilalagyan na lalagyan. Tira-tira lang to sa mga pinamig kong gulay. Tapos kapag may mga nabubulok na, like balat ng gulay, balat ng prutas, pwede nyo siyang dito ilagay. Tapos saka nyo ilagay sa compost pit kapag medyo puno na, para hindi medyo naglalak sa kusina. Ayun, so umpisahan na natin ang pinakamahirap na part sa pagpiprito ng isda. Let's see, the battle begins! Isa-isa yung mga isla kasi luto na. Oh,
Yan. Ayos. Ay! Luto. Yan. Mamaya naman, pag pinakuluan natin yan, maluluto pa rin yan. So, mahalaga, nakapok na natin siya. Ayan. Wala. Yay. Tapos, kain ulit natin. Siyempre, isusunod natin dito yung ating bawang. Bawang. Medyo gumagalaw yung kawali natin ha, pero okay lang yan. Tsaga-tsaga lang tayo. Gawin natin medyo ma-brown ng konti yung ating bawang, since ito lang yung alam natin na magpapalasa dun sa ating sweet and sour kasi wala nga tayong sibuyas. Pero okay lang kung walang sibuyas. Ganun talaga, medyo mahal ang bilhin ngayon. So iisip tayo ng paraan kung paano tayo makakatipid. Yan. Okay na tayo. Sunod syempre. Diba sabi ko sa inyo, sweet and sour tipid style. So eto na. Meron tayong sweet chili. Sweet chili nga lang siya, hindi siya sweet and sour. Pero maasim-asim na rin to. So try nating ilagay. Kapag nailagay na, halo-haloin. Tingnan natin kung anong kalalabas natin. Yan! Meron tayong sauce. O, tipid to ha. Luto-lutuin nyo lang sa mahinang apoy. Tapos syempre, lagyan natin ng paminta. Wala na ata kami asin. So, itaktak na lang natin yung asin. Hindi pa nakapabili ako ng asin. So, ano yun na lang natin. Asin. Nilabas ang asin. Wala nang asin. Yan. So, lagyan natin siya ng kaunting water. Kaunting water. Kaunti lang, para hindi masyado mawala ng lasa. Kasi medyo lumalapot na yung sabaw. So, lagyan natin ng kaunting water. Tapos, lagyan natin ng laksan-laksan natin ng apoy ng konti. Yan. Naisip ko, meron nga pala pa dito ng iodized salt. So, try natin yung iodized salt. Kasi ako siya naman magamit ng iodized salt. Iodized salt na ito. Konti lang. Para lang may alat. May iodized nga pala dito. Tapos, hinaan ulit natin. Tapos, tikman. Sarap! Lasang sweet and sour. Dagdagan pa natin ng konting paminta. At mas hinaan pang apoy. At ilagay na natin ang isda.
ko para lang tong isdang inihulog sa sauce. Pero at least, nagka-twist naman ang ating isda. Not your ordinary fish. Yan. Sarap nito. Sweet. Hala! Kalimutan ko. Yung ating sili nga pala, sabi ko may isa pa akong, or may sili pa ata ako doon. Lagyan natin ng 2 sili para mas bumango siya, humanghang ng konti. Tapos magkakulay ng konti. Wait lang. Dagdagan pa kayo natin ng konting water. Yan. 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 So, ayun guys, tapos na tayo magluto ng sweet and sour na tinipid. So, kung makikita nyo, ito na yung ating finished product at ang ganda ng plating. So, tara, kain na tayo ng tinipid na sweet and sour fish. Thank you for watching. Bye!